pinalayas na parang asong ulol sa gitna ng bagyo. Habang nagpapakasasa sa mamahaling alak ang mga traidor sa mansyon, siya ay nakaluhod sa putik. Hampas lupa! Magnanakaw! Ang walang awang sigaw ng senyora. Imbes na magmakaawa, tumayo siya. Tatapakan nila ang kanyang pagkatao, pero hindi ang kanyang kaluluwa. Aahon siya mula sa basurahan. Paano nga ba dudurugin ng isang hamak na alipin ang mga huwad na Diyos ng Forbes Park? Magnanakaw. Walang hiya. Ang kakapal talaga ng mukha ng mga hampas lupang katulad mo. Pinakain na nga sa pamamahay ko. Nanakawan pa ako. Ang malupit na tinig ni Doña Leocadia ay tila matalim na patalim na humiwa sa tahimik na silid. Sa mga sandaling iyon, maingat na pinaplansa ni Ami ang mamahaling itim na suit ni Darian. Ang kanyang mga daliri ay banayad na humahagod sa mainit na tela. Tinitiyak na walang kahit isang gusot na matitira bago ito suotin ng binata sa kanyang mahalagang okasyon bukas. Ginagawa niya iyon ng may buong pag-iingat, isang tahimik na pag-aalay ng dedikasyon para sa pamilyang nagbigay sa kanya ng trabaho. Ang bawat hagod ng plansa ay may kasamang dalangin na sana ay maging maayos ang lahat. Para kay Darian, ang kaisa-isang tao sa mansyong yon na minsan ay nagturing sa kanya ng may konting paggalang. Ngunit nang marinig niya ang mabibigat na hakbang at ang sunod-sunod na paratang, biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Parang may malamig na yelong bumalot sa kanyang gulugod. Ang lalamunan niya ay biglang natuyo at sumikip. Hindi makalabas ang kahit isang pantig ng pagtatanggol. Binitawan ng kanyang nanginginig na mga kamay ang hawak na plansa. Hindi alintana ang pagbagsak nito sa sahig na lumikha ng isang mabigat na alingawngaw. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali. Ang mga pamilyar na dingding ng mansyon ay tila unti-unting lumiliit. Tila mga higanteng halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Bago pa man siya makapagsalita upang linawin ang katotohanan, lumapit si Seraphine. Ang magandang mukha ng nobya ni Darian ay nakangiwi sa labis na pandidiri. Walang pag-aatubiling dinampot ng babae ang manipis na telang bag ni Ami, ang nag-iisang lalagyan ng kanyang mumunting ari-arian. Walang awang inihagis ni Seraphine ang mga luma at sulsidang damit ni Ami, palabas ng nakabukas na bintana. Ang mga pira-pirasong tela ay tinangay ng malakas na hangin palabas sa madilim na gabi. That is what you get for being a filthy thief. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga palihim mong tingin sa mga gamit namin? You are nothing but trash in this house. Mataray na litanya ni Seraphine. Ang bawat salita ay may layuning durugin ang natitirang dignidad ng abang katulong. Hindi pa nakontento, pinalibutan si Ami ng mga matitipunong gwardiya sa isang kumpas lamang ng kamay ni Doña Leocadia. Walang pakundangan siyang kinaladkad ng mga ito palabas ng mansyon. Ramdam niya ang magaspang na paghigpit ng mga daliri ng gwardiya sa kanyang braso. Nag-iwan ng kirot na abot hanggang buto na, tila ba dudurugin ang kanyang laman. Itinulak siya ng malakas hanggang sa bumagsak ang kanyang mga tuhod sa matigas at basang semento ng beranda. Ang marahas na pagbuhos ng ulan ay agad na bumalot sa kanyang nanginginig na katawan. Tumagos ang lamig hanggang sa kanyang kaluluwa. Habang nakaluhod sa gitna ng walang awang bagyo, dahan-dahang iniangat ni Ami ang kanyang basang mukha. Doon, sa tuktok ng magarbong hagdanan, nakatayo si Darian. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng tapat, ang lalaking madalas siyang nangitian sa mga simpleng umaga. Ngunit ngayon, ang mga kamay ng binata ay mahigpit na nakakapit sa barandilya hanggang sa pumuti ang mga buko ng kanyang daliri. Nakakuyom ang kanyang panga, ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling selyado. Takot. Iyon ang nakita ni Ami sa mga mata nito, ang malalim at duwag na takot na suwayin ang makapangyarihang ina. Wala itong ginawa kundi ang panoorin kung paano lapastanganin ang pagkatao ng babaeng tahimik na nag-alaga sa kanya. Isang mapait na ngiti
ang sumilay sa nanginginig na mga labi ni Ami. Inabot ng kanyang kamay ang hangin, tila sinusubukan pang hawakan ang isang ilusyon. Bago niya pinahid ang basang buhok na tumatakip sa kanyang mga mata. Sa isang huling pagkakataon, binalingan niya ang mansyon. Ang mga ilaw nito ay mapang-asar na kumikinang sa gitna ng dilim. Tumayo siya gamit ang kanyang nanlalambot na mga binti, niyakap ang sarili upang labanan ang matinding lamig, at nagsimulang humakbang nang walang sapin sa paa palayo sa impyernong yon. Habang tinatahak ang kalsadang nilamon ng anino at pag-ulan, isang matinding kirot ang patuloy na bumabaon sa kanyang dibdib. Paano niya ngayon haharapin ang kanyang inang may sakit at ang nag-iisang nakababatang kapatid na si Kiko, na ang tanging hinihintay ay ang kakarampot na barya na kanyang iuuwi upang dugtungan ang kanilang naghihingalong buhay? Ang lamig ng ulan ay tila nanuot na sa mismong buto ni Ami habang tinatahak niya ang makitid at maputik na eskinita ng tondo. Bawat hakbang ng kanyang manhid at walang saping mga paa sa pinaghalong burak at basura ay paalala ng malupit na katotohanang ibinato sa kanya ng mga naghahari-harian sa Forbes Park. Pilit niyang ikinukubli ang matinding panginginig ng kanyang mga balikat nang dahan-dahan niyang itulak ang kinakalawang na yero na nagsisilbing pinto ng kanilang munting barong-barong. Sinalubong agad siya ng mahigpit na yakap ni Kiko, ang kanyang 7 taong gulang na kapatid. Ibinaba ng bata ang kanyang ulo sa basang hita ni Ami, tila isang maliit na ibong naghahanap ng init sa gitna ng unos. Walang maihandog na init si Ami, kundi ang isang pilit at malungkot na ngiti habang hinahagod ang magulong buhok ng bata. Mula sa pinakamadilim na sulok ng masikip na silid, isang garalgal at mabigat na pag-ubo ang yumanig sa haligi ng kanilang bahay. Tila pinupunit ang mismong baga ni Aling Sabel sa bawat paghinga. Agad na lumapit si Ami. Ang kanyang puso ay tila pinipiga nang makita ang madilim na mantsa ng dugo na kumakalat sa paboritong lumang panyo ng kanyang ina. Ang mga matang dati puno ng pag-asa ay ngayon ay lubog at pagod na sa pakikibaka sa sakit na kumikitil sa kanyang lakas. Sa mahinang liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, naupo si Ami sa harap ng sira-sirang mesa at itinapon ang laman ng kanyang maliit na katsang pitaka. Ilang pirasong barya ang gumulong sa kahoy. Maingat niya itong binilang gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, inuulit-ulit. Umaasang baka sa isang himala ay dumami ang halaga. Ngunit gaano man niya baliktarin ang mga barya, hindi kailanman ito sasapat upang bumili kahit isang banig ng gamot na magpapagaan sa paghinga ng ina. Ang kawalan ng pag-asa ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang lalamunan. Nang mapansin niyang pilit na kinukumot ni Aling Sabel ang sarili gamit ang numinipis na tela, hindi nag-atubili si Ami na kunin ang nag-iisa niyang tuyong jacket na nakasampay sa silya upang idaan sa nanginginig na katawan ng ina. Niyakap na lamang ni Ami ang kanyang sariling basang katawan. Hinayaang ang kanyang sarili ang magdusa sa nagngangalit na lamig. Huwag lamang ang babaeng nagluwal sa kanya. Sa sandaling inayos niya ang una ng kanyang ina, may napansin siyang isang gusot na piraso ng papel na bahagyang nakausli sa ilalim nito. Nang pasadahan niya ito ng tingin, isa itong lumang katibayan ng utang. Ang pangalan ng pinagkakautangan ay malabo at pilit na binura gamit ang itim na tinta. Nag-iwan ng isang tahimik na katanungan sa isip ni Ami kung kanino nagmakaawa ang kanyang ina ng palihim para lamang may maipakain sa kanila noong mga nakaraang buwan. Habang tahimik na nakikipaglaban sa lamig at gutom ang mag-iina sa tondo, isang mainit at nakabibinging katahimikan naman ang bumabalot sa magarbong mansyon ng mga Del Rosario. Walang pakialam na naglalakad si Darian sa malawak na pasilyo. Ang isip ay ginugulo pa rin ng larawan ng nanginginig na si Ami sa ilalim ng ulan at ang basag na tinig ng babae na hindi man lang niya nagawang ipagtanggol. Bigla siyang napahinto nang makaramdam ng matulis na bagay
na bumaon sa kanyang suot na tsinelas, tumagos hanggang sa kanyang balat. Pagyuko niya, nakita niya ang isang makintab at basag na piraso ng bubog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Pinulot niya ito at pinagmasdan sa ilalim ng liwanag ng aranya. Hindi ito diamante, isa lamang itong murang kristal na ginawa upang magmukhang mamahaling bato. Ang di umanong nawawalang singsing na pamana ng pamilya na naging dahilan ng pagpapalayas kay Amy ay isa lamang palang huwad na alahas na madaling mabasag. Isang malamig na kaba at matinding pag-uusig ng konsensya ang unti-unting gumapang sa dibdib ni Darian nang mapagtanto niyang ang kanyang pananahimik ay naging kasangkapan sa isang malupit na kawalang katarungan. Ngunit ang pagkamulat na ito ay tila huli na para sa isang kaluluwang naghihingalo sa kabilang panig ng lungsod. Sa loob ng madilim na barong-barong, ang garalgal na dibdib ni Aling Sabel ay unti-unting nawalan ng galaw. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng pumikit at ang init sa kanyang mga palad na hawak-hawak ni Amy ay mabilis na napalitan ng isang nakakapasong panlalamig. Ang tanging naririnig na lamang sa silid ay ang papahina ng papahinang paghinga na tila tuluyan ng nagpapaalam sa mundo. Bawat hakbang ng makintab na sapatos ni Darian sa maputik na eskinita ng tondo ay tila isang insulto sa kahirapang nakapaligid sa kanya. Hawak niya ng mahigpit ang isang makapal na sobre, ang kanyang mga daliri ay namumuti sa diin. Bit-bit ang bigat ng konsensyang pilit niyang pinatatahimik gamit ang salapi. Nang marating niya ang tapat ng barong-barong, nakita niya si Amy na nakaluhod sa tabi ng kanyang ina. Pilit na pinapainom ito ng tubig mula sa isang basag na tasa. Napaangat ng tingin si Amy. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng respeto at paghanga para sa binata ay ngayon ay nanlilisik sa galit at pagkamuhi. "Anong ginagawa mo dito?" ang tanong ni Amy. Ang bawat salita ay may diin. Tila mga patalim na ibinabato sa kanya. Hindi makatingin ng diretso si Darian. Iniabot niya ang sobre nang nanginginig ang kamay. "Amy, para to sa gamot. Tulong ko. Para sa nangyari kagabi. Hindi ko ginusto yon." Tinitigan lamang ni Amy ang sobre. Alam niya ang laman nito. Pera. Perang kaya sanang bumili ng gamot, ng pagkain, ng maayos na higaan. Pero sa sandaling iyon, ang nakikita niya ay hindi tulong, kundi isang panuhol para sa kanyang katahimikan at dangal. Mabilis pa sa kidlat, hinampas ni Amy ang kamay ni Darian. Ang sobre ay tumalsik at ang mga perang papel ay nagliparan sa maruming sahig na lupa. Humalo sa putik at alikabok. "Hindi nabibili ang dangal ko, Darian." Ang madiing sambit ni Amy. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagpipigil ng luha. "Lumayas ka na. Baka madumihan pa ang mahal mong damit." Aakmang sasagot pa sana si Darian nang biglang dumaing ng malakas si Aling Sabel. Ang katawan ng matanda ay nanigas at nagsimulang mangisay. Bumula ang kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay tumirik. Napasigaw si Amy sa takot. Niyakap ang ina. Pilit itong pinapakalma habang ang kanyang sariling puso ay tila sasabog sa kaba. Si Kiko ay umiiyak sa isang sulok, takot na takot sa nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, kumilos si Darian. Walang pag-aatubili, binuhat niya ang matanda. Nagulat siya sa gaan nito. Tila butot balat na lamang si Aling Sabel sa ilalim ng manipis na bestida. Hindi ininda ni Darian ang mantsa ng dugo at laway na kumapit sa kanyang mamahaling suit. Tumakbo siya palabas ng eskinita habang nakasunod si Amy. Nabitbit si Kiko. Ang kanilang mga paa ay sumasabay sa bawat pintig ng oras na tila nauubos na. Pagdating sa pampublikong ospital, sinalubong sila ng amoy ng alkohol, pawis at desperasyon. Puno ang pasilyo ng mga pasyenteng nakahiga sa mga bakal na bangko. Ang iba ay sa sahig na lamang. "Tulungan niyo kami! Emergency!" Sigaw ni Darian. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na sanay siyang gamitin sa opisina.
Bayaran ko kahit magkano. I want a private room now. Inilabas niya ang kanyang platinum credit card. Ikinaway ito sa mukha ng nurse sa front desk. Ngunit tinitigan lamang siya nito ng walang emosyon. Ang pera ay walang kwenta sa lugar na puno ng naghihingalong katawan at kulang na kagamitan. Isang babaeng naka-uniforme ang lumapit, si Nurse Lyra. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Tiningnan niya si Darian mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng paghuhusga sa lalaking nakasuit sa gitna ng ward ng mahihirap. Sir, itago niyo yung card niyo. Ang malamig na sabi ni Lyra habang mabilis na chinecheck ang pulso ni Aling Sabel. Walang silbi ang yaman mo dito kung wala namang bakanteng kama. Kung gusto mong tumulong, tumabi ka at huwag kang humarang sa daan. Natigilan si Darian. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang pagiging walang kwenta. Nakasandal siya sa maduming pader ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang pinapanood ang mga nurse na nagkakagulo para iligtas ang ina ni Amy sa isang makipot na stretcher sa gitna ng hallway. Ang ilaw ng fluorescent lamp ay kumukurap-kurap kasabay ng pagbilis ng tunog ng monitor na nakakabit kay Aling Sabel. Ang bawat beep ay tila hampas ng martilyo sa dibdib ni Amy. At bigla, ang mabilis na tunog ay napalitan ng isang mahaba at matinis na huni. Ang linyang gumuguhit sa monitor ay naging tuwid at walang buhay. Ang ingay ng buong ospital ay tila naglaho at ang tanging naiwan ay ang nakabibinging tunog ng pagtatapok. Sa loob ng isang pribadong silid sa mansyon, nakaupo si Seraphine sa harap ng salamin habang dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila walang bahid ng konsensya habang kausap ang isang tao sa kanyang mamahaling telepono. Ang kanyang tinig ay malamig. Puno ng kapritsyo at pagkayamot, tila naguutos lamang siya na itapon ang isang sirang laruan. I want her to learn a lesson. Masyado siyang matapang para sa isang katulong, ang wika ni Seraphine habang tinititigan ang sariling refleksyon. Make sure wala siyang babalikan. I want that shanty gone. Durugin niyo ang pride niya hanggang sa magmakaawa siya sa lupa. Entiende? Binaba niya ang telepono at ngumiti ng tipid. Para sa kanya, ang pagpapahirap kay Amy ay isang laro lamang, isang paraan upang linisin ang anumang dumi na maaaring dumikit sa pangalan ng mga Virelli at Del Rosario. Samantala, sa makitid na eskinita ng Tondo, ang utos ni Seraphine ay naging isang marahas na bagyo. Habang nasa ospital pa sina Amy at Darian, dumating ang isang grupo ng mga lalaking nakatakip ang muka sa harap ng barong-barong ng mag-iina. Walang pasabi, sinimulan nilang wasakin ang marupok na dingding na gawa sa lumang plywood. Ang pintong yero ay tinadyakan hanggang sa bumigay ang kinakalawang na bisagra. Pumasok sila sa loob at pinagbalibagan ang kakarampot na kagamitan ni Amy. Ang munting altar na may larawan ng Santo Niño ay tumalsik sa sahig at ang basag na salamin nito ay kumalat sa maruming semento. Sa gitna ng kaguluhan, isang luma at makapal na kwaderno ang nahulog mula sa isang cabinet. Ito ang pinakainiingatang yaman ni Aling Sabel, ang kanyang aklat ng mga resipe ng adobo at iba pang lutuing Pilipino na pinangarap niyang iluto sa sarili niyang karinderya balang araw. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa luma, puno ng sulat kamay at mantsa ng mantika, mga alaala ng pagmamahal ng isang ina na nais lamang busugin ang kanyang pamilya. Isa sa mga lalaki ang nakapansin sa kwaderno. Sa halip na pulutin, marahas niya itong tinapakan ng kanyang maputik na bota. Idiniin niya ang kanyang takong at ipinihit ito. Pinupunit ang mga pahina at binubura ang mga sulat ni Aling Sabel sa ilalim ng dumi ng tondo. Ang pangarap ng ina ni Amy ay niyurakan kasabay ng pagwasak sa kanilang tahanan. Bago umalis, isa sa kanila ang naghagis ng upos ng sigarilyo at nag-iwan ng isang makintab na lighter sa sahig. Ilang oras ang lumipas
Bumalik si Ami sa kanilang lugar upang kumuha ng damit para sa burol ng ina. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa sa kakaiyak at ang kanyang katawan ay manhid na sa pagod. Ngunit ang pagod ay napalitan ng sindak nang makita niya ang kanyang tahanan. Wala na ang dingding. Ang kanilang mga damit ay nagkalat sa putikan, punit-punit at basa. Ang bubong ay nakabitin na lamang sa isang pako. Napaluhod si Ami sa harap ng guho. Ang sakit ng pagkawala ng ina ay sariwa pa. At ngayon, pati ang huling kanlungan nila ay kinuha na rin. Sa isang sulok, nakita niya si Kiko na nakaupo sa gitna ng mga kalat, nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Yakap-yakap ng bata ang ilang piraso ng papel na puno ng putik. Ang mga natitirang pahina ng recipe ni Aling Sabel. Gumapang si Ami palapit sa kapatid at kinuha ang mga papel. Sinubukan niyang punasan ang putik gamit ang kanyang kamay, ngunit lalo lamang kumalat ang dumi sa tinta. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay unti-unting lumalabo. Parang ang alaala nito ay pilit ding binubura ng mundo. Napahagulgol si Ami, isang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, habang yakap ang mga punit na papel at ang nanginginig na kapatid. Sa gitna ng kanyang pagtangis, napansin niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng nasirang mesa. Kinuha niya ito, isang mamahaling lighter na kulay pilak. Nakaukit dito ang isang pamilyar na letrang V na pinalilibutan ng mga detalyadong disenyo. Kilala niya ang simbolong ito. Nakita na niya ito sa mga gamit ni Serafin Birelli. Ang katotohanan ay tila isang mapait na apdo na tumulo sa kanyang lalamunan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe. Biglang tumunog ang lumang cellphone sa bulsa ni Ami. Ang bawat ring ay tila nakakabinging sirena sa katahimikan ng gabi. Sinagot niya ito gamit ang nanginginig na kamay. Hello, ito po ba ang pamilya ni Isabel Luwalhati? Ang walang emosyong boses mula sa kabilang linya. Tumatawag kami mula sa morgue ng ospital. Kailangan nyo na pong bayaran ang storage fee at kunin ang katawan ng pasyente sa loob ng 2 oras. Kung hindi, mapipilitan kaming ilipat siya sa mass grave ng gobyerno. Puno na po ang aming pasilidad. Napabitaw si Ami sa lighter. Ang malamig na metal ay tumama sa kanyang paa, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang ina, ang kanyang mahal na ina, ay itatapon na parang basura kung wala siyang maibibigay na pera. Tumingala siya sa madilim na langit at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay natuyo, napalitan ng isang nakakatakot na desisyon. Sa isang maliit at masikip na kapilya ng barangay, ang amoy ng mga natutunaw na kandila ay humahalo sa maalinsangang hangin ng gabi. Ang liwanag ay nagmumula lamang sa ilang aandap-andap na bombilya na nakasabit sa marupok na kisame. Sa gitna, nakahimlay ang payak na kabaong ni Aling Sabel, gawa sa murang kahoy na tila pipi na saksi sa isang buhay na puno ng pagtitiis. Walang mamahaling bulaklak, walang magarbong palamuti. Ang tanging nakapaligid dito ay ang mainit na pagmamahal ng mga kapitbahay sa tondo. Isa-isang lumalapit ang mga tao. Ang bawat isa ay may dalang munting alay. Si Aling Nena na naglalako ng isda ay maingat na inilapag ang isang lata ng sardinas at isang supot ng tinapay sa mesa. Si Mang Jose na namamasada ng pedicab ay nag-abot ng ilang pirasong barya na nangingitim na sa tagal ng pagkakatago. Kumalansing ang mga ito nang mahulog sa lumang lata ng biskwit na nagsisilbing lagayan ng abuloy. Bawat barya ay may kwento ng sakripisyo. Bawat sentimo ay katumbas ng pawis. Ngunit bukal sa loob nilang ibinigay para sa pamilyang nawalan ng ilaw ng tahanan. Sa isang sulok, nakaupo si Ami. Ang kanyang mga mata ay tuyo at walang emosyon. Tila isang malalim na balon na naubusan na ng tubig. Yakap niya si Kiko na nakatulog na sa kanyang hita dahil sa pagod at gutom.
Ang kanyang puso ay naging kasing lamig ng bangkay ng kanyang ina. Manhid, sarado, at ayaw nang tumanggap ng kahit anong damdamin. Biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ng isang lalaking nakatayo sa labas ng kapilya. Sa loob ng kanyang air-conditioned na sasakyan, sinagot ni Darian ang tawag. "Darian, where are you?" Ang boses ni Doña Leocadia ay matalim. Tumatagos kahit sa linya ng telepono. "Don't tell me you went back to that filthy place. Ang engagement party niyo ni Serafin ay ngayong gabi. Umuwi ka na bago ka pa mangamoy squatter. You represent this family, act like it." Pinatay ni Darian ang tawag ng hindi sumasagot. Humugot siya ng malalim na hininga, inayos ang kanyang mamahaling suit at lumabas ng sasakyan. Bitbit niya ang isang dambuhalang wreath ng mga puting liryo, mga bulaklak na inaangkat pa mula sa ibang bansa, na ang halaga ay kayang pakainin ang buong barangay ng isang buwan. Ang pagpasok ni Darian sa kapilya ay tila pagpasok ng isang dayuhan sa ibang planeta. Ang kanyang makintab na sapatos ay hindi bagay sa magabok na semento. Ang nakakasilaw na puti ng kanyang mga bulaklak ay tila isang insulto sa karumihan at kadiliman ng paligid. Tumamahimik ang lahat. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan, ang kanilang mga tingin ay puno ng pagdududa at ilag. Lumapit si Darian kay Ami, inilapag ang higanting bulaklak sa tabi ng kabaong. Tinakpan nito ang munting pumpo ng mga nalalantang santan na pinitas lamang ng mga bata sa tabi-tabi. "Ami," bulong ni Darian, ang kanyang boses ay basag. "Nakikiramay ako. I tried. I really tried." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ami. Walang galit sa kanyang mukha at yun ang mas nakakatakot. Ang nakita ni Darian ay isang blangkong pader, isang nagyayelong harang na hindi na muling matitinag. Tumayo si Ami ng dahan-dahan, inihiga ang ulo ni Kiko sa upuan at hinarap ang lalaking minsan niyang hinangaan. "Kunin mo yan." Ang mahinang utos ni Ami, tinuturo ang mamahaling bulaklak. "Ami, please. Gusto ko lang magbigay ng galang." Katwiran ni Darian, humahakbang palapit. "Galang?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Amy, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ang galang, hindi nabibili, Darian. Ang mga bulaklak na yan, singbango yan ang pera nyo, pero singdumi ng budhi ng pamilya mo. Ang bawat talulot niyan ay insulto sa nanay ko na namatay dahil wala kaming pambayad sa ospital na pagmamay-ari ng mga kaibigan nyo." Nanigas si Darian. Ang bawat salita ay tila latigo. "You are a plague to us." Patuloy ni Ami, ang boses niya ay hindi tumataas, pero lalong bumibigat. "Mula nang dumating ka, nawalan kami ng bahay, nawalan ako ng ina. Bawat paglapit mo, may nawawala sa amin. Kaya parang awa mo na. Kunin mo ang yaman mo, ang bulaklak mo, at ang awa mo. Lumayas ka sa harap ng bangkay ng nanay ko, na puno ng katahimikan ng kapilya." Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Dahan-dahang umatras si Darian. Ang kanyang puso ay parang pinupunit. Tinalikuran niya ang kabaong. Tinalikuran si Ami at naglakad palabas ng nakayuko. Iniwan niya ang mamahaling bulaklak, ngunit bago pa man siya makalayo, nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Aling Nena. Walang pasubali nitong binuhat ang higanting wreath at inilagay ito sa laba, sa tabi ng basurahan, at ibinalik sa pwesto ang maliliit na bulaklak ng santan. Ang dignidad ng mahihirap ay hindi nasisilaw sa ginto. Sumakay si Darian sa kanyang sasakyan. Ang makina ay umugong na parang isang halimaw na nagising. Habang papalayo siya sa tondo, nakita niya sa rearview mirror ang papaliit na imahe ng kapilya. Pagdating niya sa Forbes Park, bumukas ang dambuhalang bakal na gate ng kanilang mansyon. Pumasok ang sasakyan at dahan-dahan itong sumara sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagsara ng gate ay tila tunog ng rehas na kumulong sa kanya. Nasa loob na siya muli ng palasyo, ligtas sa ulan, ligtas sa dumi.
Pero habang buhay na nakakulong sa isang ginintuang hawla na puno ng mga ahas, dasa, ang mansyon ng mga Del Rosario ay nagmistulang isang higanteng diamante sa gitna ng gabing madilim. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga kristal na aranya na ang liwanag ay sapat na upang bulagin ang sinumang tumitig dito ng matagal. Sa malawak na hardin, ang mga bisita ay tila mga makikinang na palamuti, mga babaeng balot sa seda at brilyante, at mga lalaking nag-uusap tungkol sa milyon-milyong pisong negosyo habang humihit-hit ng mamahaling sigarilyo. Ang hangin ay amoy pabango at champagne, isang matapang na halimuyak na pilit na tinatakpan ng baho ng mga sikretong nakakubli sa likod ng matatayog na pader. Sa gitna ng kasiyahan, naglalakad si Darian na tila isang multo. Ang kanyang suot na Italian suit ay lapat na lapat sa kanyang katawan. Ngunit pakiramdam niya ay isa itong bakal na rehas na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bisita ay hungkag, isang maskara na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang kanyang isip ay nanatili sa madilim na kapilya sa tondo, sa amoy ng kandila at sa malamig na pagtaboy sa kanya ni Amy. Upang takasan ang ingay, nagtungo si Darian sa isang tahimik na pasilyo malapit sa library. Ang mabibigat na kurtinang pelus ay humaharang sa ingay ng orkestra mula sa labas. Akmang bubuksan na niya ang pinto upang magkulong nang marinig niya ang pamilyar na halakhak mula sa kabilang silid, ang tawa ng kanyang ina at ni Seraphine. Huminto si Darian. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, sapat na upang marinig ang kanilang usapan. "You were brilliant, Tita Leocadia." Ang boses ni Seraphine ay puno ng paghanga, ngunit may halong lason. "The way you cried about the stolen legacy, Oscars worthy. Halos maniwala ako na ninakaw nga ni Amy ang singsing." "Huwag ka ngang maingay, Hija," sagot ni Doña Leocadia, bagamat halata sa boses nito ang pagmamalaki. Narinig ni Darian ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ng alak. "Kailangan kong gawin yon. Ang mga sugarol sa kasino ay hindi marunong maghintay. Kung hindi ko ibinenta ang totoong diamante noong nakaraang buwan, kahihiyan ang aabuti ng pamilya natin." Nanigas si Darian sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang singsing, ibinenta? Buti na lang at may tanga tayong katulong. Dugtong ni Seraphine, tumatawa ng mahina. "Amy was the perfect scapegoat. Walang pera, walang pamilyang may kapit. Sino ang maniniwala sa isang squatter laban sa isang Del Rosario? Besides, she looked disgusting anyway." "Exactly," pagsang-ayon ni Leocadia. Ang boses ay puno ng pangungutya. "Ang mga katulad niya ay ipinanganak para tapakan. Ginagamit sila para manatiling malinis ang mga sapatos natin. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, na itago natin ang pagkalugi at matutuloy ang kasal niyo ni Darian. That merger will save us all." Napahawak si Darian sa hamba ng pinto upang hindi matumba. Ang mundo niya ay umiikot. Ang babaeng nagluwal sa kanya, ang inang laging nagpapaalala ng utang na loob at sakripisyo, ay siya palang arkitekto ng impyernong dinaranas ni Amy. Ang nawawalang singsing, ang pagpapalayas, ang kahihiyan. Lahat ay isang palabas. Isang biktima si Amy, hindi ng pagkakataon, kundi ng kasakiman ng kanyang sariling ina. At si Seraphine, alam niya ang lahat at nakitawa pa habang namamatay ang ina ni Amy sa hirap. Isang matinding init ang gumapang mula sa tiyan ni Darian, paakyat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng alak, kundi ang nag-aalab na puot na ngayon lang niya naramdaman sa tanang buhay niya. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa isang malaking salamin sa pasilyo. Nakita niya ang isang estranghero, bihis na bihis, pero marumi ang kaluluwa dahil sa dugo ng pamilya ng babaeng mahal niya. Dahan-dahan, inangat ni Darian ang kanyang kamay sa kanyang dibdib.
Nakakabit sa kanyang lapel ang isang antigong brooch na may nakaukit na crest ng mga Del Rosario, isang simbolo ng dangal at tradisyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ang party. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang matalim na aspil ay bumaon sa kanyang daliri, tumagos sa balat hanggang sa lumabas ang isang patak ng dugo. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Sa isang marahas na hila, pinigtas niya ang brooch mula sa kanyang mamahaling suit. Ang tela ay napunit, nag-iwan ng isang pangit na butas sa kanyang dibdib. Ngunit pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon. Tinitigan niya ang makintab na alahas sa kanyang palad na may mantsa ng sarili niyang dugo. Ito ay hindi simbolo ng dangal. Ito ay isang kadena. At ngayong gabi, puputulin niya ito. Sa dilim ng pasilyo, hindi napansin ni Darian ang isang anino sa sulok. Isang waiter na tahimik na nakatayo. Hawak ang isang cellphone na nakatutok sa pinto ng library. Ang pulang ilaw ng recording ay kumukurap-kurap bago ito mabilis na ibinulsa. Huminga ng malalim si Darian. Inayos niya ang kanyang tindig, ngunit hindi para maging presentable. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Humakbang siya palapit sa dambuhalang pintuan ng ballroom kung saan naghihintay ang kanyang ina, ang kanyang huwad na nobya at ang buong mundong puno ng kasinungalingan. Itinulak niya ng malakas ang mabibigat na pinto. Ang kahoy ay umugong sa pagbukas at ang ingay ng kasiyahan sa loob ay biglang tumahimik nang makita ng lahat ang kanyang anyo. Gulo ang buhok, may punit ang damit, at may dalang bagyong handang wasakin ang kanilang palasyo. Bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom nang may puwersang yumanig sa makintab na sahig. Ang masayang tugtugin ng orkestra ay biglang namatay, pinalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang daan-daang pares ng mga mata ay sabay-sabay na lumipat sa entrada kung saan nakatayo si Darian. Ang kanyang buhok ay gulo, ang kanyang mamahaling kurbata ay maluwag, at ang kanyang dibdib ay humihinga ng malalim na tila isang hayop nakakatapos lamang makipagbuno sa kamatayan. Darian, ang matinis na boses ni Doña Leocadia ang bumasag sa katahimikan. Mabilis itong lumapit, ang takong ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa marmol. Anong nangyayari sa'yo? Para kang basahan. Ayusin mo ang sarili mo. Nandito ang mga investors. Don't embarrass me. Sa halip na sumagot, naglakad si Darian patungo sa gitna ng entablado kung saan nakalagay ang isang malaking cake at ang kontrata ng kasal. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng determinasyon. Kumuha siya ng isang baso ng champagne mula sa isang waiter na nanginginig sa takot. Itinaas niya ang baso sa ere. Ang ilaw ng chandelier ay tumama sa likido, kumikinang na parang ginto. Isang toast, ang malakas na sabi ni Darian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na humihiwa sa hangin. Para sa pamilyang Del Rosario, ang pamilyang balot sa ginto, at sa baho ng kasinungalingan, nanlaki ang mga mata ni Seraphine. Agad siyang lumapit, pilit nang ngumiti sa mga bisita habang bumubulong ng madiin kay Darian. Honey, you're drunk. Let's go upstairs. Stop making a scene. Tinitigan siya ni Darian. Sa mga matang yon, nakita ni Seraphine ang isang estranghero. Walang pag-ibig, walang takot. Dahan-dahang ibinuhos ni Darian ang laman ng baso sa paanan ni Seraphine. Ang mamahaling alak ay tumulo sa designer gown ng dalaga, nag-iwan ng mantsa na parang dugo. Wala akong nainom, Seraphine, pero gising na ako, sagot ni Darian. Lumapit siya sa mesa kung saan nakalatag ang kontrata ng kasal. Ang kasunduang mag-uugnay sa yaman ng mga Virelli at impluensya ng mga Del Rosario. Hinawakan niya ang makapal na papel. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niya itong pinunit. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang kulog sa loob ng tahimik na silid. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso nito na parang konfeti ng isang malungkot na piyesta.
Walang kasalang magaganap, deklara niya. Lapastangan! Sigaw ni Doña Leocadia. Ang muka ay namumula na sa galit. Wala kang utang na loob. Matapos kitang buhayin, palakihin sa layaw, at ibigay ang lahat. Ito ang isusukliin mo sa akin? Mapapahamak ang kumpanya dahil sa katangahan mo. Utang na loob? Tumawa ng mapait si Darian. Iyan ang paborito mong sandata, Mama. Pero bayad na ako. Binayaran ko na ang utang na loob ko gamit ang buhay ni Aling Sabel at ang dignidad ni Ami. Humarap siya sa mga bisita. Ang boses ay dumagundong. Gusto niyo bang malaman kung nasaan ang nawawalang singsing? Ang singsing na dahilan kung bakit pinalayas ang isang inosenteng tao sa gitna ng bagyo? Ibinenta ng sarili kong ina para bayaran ang utang niya sa sugal. At si Seraphine, alam niya ang lahat. Ginamit nila ang isang mahirap na babae bilang basahan para takpan ang dumi nila. Umugong ang bulungan sa buong ballroom. Ang mga flash ng camera ng ilang reporters na nakapuslit sa loob ay sunod-sunod na kumislap. Shut up! Shut up! Tili ni Leocadia. Akmang sasampalin ng anak. Sinalag ni Darian ang kamay ng ina sa ere. Hindi mahigpit, pero sapat para pigilan ito. Binitawan niya ito ng dahan-dahan. Tapos na ako sa pagiging puppet mo, bulong ni Darian. Sinimulan niyang hubarin ang kanyang coat. Inihagis niya ito sa sahig. Sumunod ang kanyang mamahaling relo, isang Rolex na nagkakahalaga ng milyon. Kumalansing ito nang tumama sa marmol at dumula sa paanan ng kanyang ina. Kinuha niya ang wallet mula sa bulsa, puno ng mga platinum credit cards, at inihagis din ito. Huli niyang dinukot ang susi ng kanyang sports car. Heto, Mama, sabi ni Darian. Ang boses ay basag ngunit malaya. Heto ang buhay na binigay mo. Ang sasakyan, ang pera, ang pangalan. Sa'yo na lahat. Isaksak mo sa baga mo ang yaman na yan. Nakatayo si Darian sa gitna ng ballroom. Suot lamang ang isang gusot na puting polo at pantalon. Wala na ang mga simbolo ng kanyang kapangyarihan. Wala na ang proteksyon ng kanyang pangalan. Pero sa sandaling iyon, mas mataas pa siya kaysa sa sinumang hari sa silid na yon. Tinalikuran niya ang kanyang ina na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Umiiyak hindi dahil sa pagkawala ng anak, kundi dahil sa pagguho ng kanyang imahe. Tinalikuran niya si Seraphine na nanginginig sa kahihiyan. Naglakad si Darian palabas ng mansyon. Walang pumigil sa kanya. Ang mga gwardiya ay yumuko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa nakita nilang tapang. Paglabas niya sa gate, sinalubong siya ng mainit at maalinsangang hangin ng Maynila. Amoy usok, amoy alikabok, at amoy ulan. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 32 taon, ang hangin ay hindi lasang ginto. Ito ay lasang kalayaan. Naglakad siya palayo sa Forbes Park. Ang kanyang mga yapak ay magaan sa aspalto. Patungo sa kawalan, patungo sa dilim. Bit-bit ang wala, kundi ang kanyang sariling pangalan at isang pusong handang matutong magmahal ng totoo. Ang Maynila ay isang lungsod na hindi natutulog, ngunit sa sampalok, ang mga ilaw ay unti-unting namamatay. Sa isang maliit at madilim na silid, sa itaas ng isang lumang gusali, nakaupo si Ami. Ang kanyang mga mata ay pagod na pagod. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa pagtiklop ng mga papel na gagawing supot. Ang bawat tiklop ay may kasamang dalangin. Dalangin para sa edukasyon ni Kiko at dalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng kanyang ina. Sa kabilang dako ng distrito, sa isang makipot na kalsada, kung saan ang amoy ng gasolina ay humahalo sa amoy ng mga pagkaing kalye, naglalakad si Darian. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa bigat ng dala niyang bag na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit. Tumigil siya sa harap ng isang pabrika
ng paggawa ng sapatos, isang maliit na tindahan na ang signboard ay halos mabura na sa katagalan. Ang loob nito ay puno ng amoy ng hilaw, nakatad at pandikit. Mula sa likuran, lumabas ang isang matandang lalaki na may suot na salamin na nakadulas na sa dulo ng kanyang ilong. Sarado na kami, ang wika ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Manong, hindi po ako naghahanap ng sapatos, tugon ni Darian. Ang kanyang boses ay mahina, malayo sa boses ng may-ari ng mga dambuhalang kumpanya na nakasanayan niya. Naghahanap po ako ng trabaho, kahit ano po, kahit tagalinis ng makina o tagahasa ng kutsilyo. Basta po may matutulugan lang ako at makakain. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang kanyang paningin ay matalas. Tila binabasa ang bawat pilat sa puso ng lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang suot na mamahaling pantalon ni Darian na ngayon ay may mantsana ng alikabok at ang mga kamay na hindi pa kailanman nakahawak ng mabibigat na kasangkapan. Ang mga kamay mo ay pang-opisina, hindi pang talyer, sagot ng matanda. Sa loob ng isang araw susuko ka rin. Susubukan ko po, Manong, pakiusap ni Darian. Wala na po akong babalikan. Dahil sa determinasyon sa mga mata ng binata, pumuntong hininga ang matanda at binuksan ang pinto. Iyon ang simula ng bagong buhay ni Darian. Sa loob ng isang linggo, ang kanyang mga palad ay naging parang mapa ng sakit. Ang martilyo ay dumapo sa kanyang mga daliri, nag-iwan ng mga pasa na nangingitim. Ang paghiwa ng makapal na katad ay nagdulot ng mga hiwa na tila mga galos ng nakaraang buhay na ayaw siyang bitawan, ngunit hindi siya huminto. Sa gabi, habang ang buong tindahan ay natutulog, tinitingnan niya ang kanyang mga sugatang daliri sa ilalim ng buwan. Ang sakit ay nagpapaalala sa kanya na siya ay tao, na siya ay buhay, at hindi isang piyesa lamang sa isang malupit na laro ng kapangyarihan. Samantala, ilang kalsada lang ang layo, si Ami ay nagsisimula na ring lumaban. Dahil sa tulong ng isang yaya sa paaralan kung saan siya naglilinis, nalaman niya ang tungkol sa mga klase sa gabi para sa mga gustong kumuha ng lisensya sa pagtuturo. Hindi madali ang pagsasabay ng trabaho at pag-aaral. Minsan, ang hapunan niya at ni Kiko ay mainit na tubig na may konting asin at kanin. Ngunit sa harap ng kanyang kapatid, nagagawa pa rin niyang ngumiti. Balang araw, Kiko, magiging guro ako. At ikaw naman, magiging arkitekto. Bulong ni Ami sa kapatid. Habang tinutulungan itong gumawa ng takdang aralin sa ilalim ng isang ilawan sa kalye dahil naputulan sila ng kuryente. Totoo yun, ate? Tanong ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Oo, sagot ni Ami. Bagamat ang kanyang dibdib ay masakit sa gutom. Kailangan lang nating magtiwala sa sarili natin. Sa gabi, madalas na dumadaan si Darian sa tapat ng inuupahang kwarto ni Ami. Hindi siya lumalapit. Nanatili lang siya sa anino, nakamasid mula sa malayo. Nakita niya kung paano nagsisikap ang babaeng mahal niya, kung paano nito binubuhat ang mabibigat na bag ng mga gamit, at kung paano ito naglalakad ng matatag kahit pagod na pagod. Ang bawat pagod ni Amy ay isang hampas sa puso ni Darian, ngunit alam niyang hindi pa panahon para magpakita. Hindi pa siya karapat-dapat. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Darian mula sa talyer, nakakita siya ng isang maliit na tindahan ng mga lumang gamit. Nakita niya ang isang pares ng sapatos na pambabae, simple, mura at mukhang luma na. Binili niya ito gamit ang kanyang unang sweldo. Pagdating ng hating gabi, dinala niya ang sapatos sa tapat ng pintuan ni Ami. Inayos niya ang pagkakatastas ng swelas gamit ang kanyang bagong natutunang kasanayan sa pag-ayos ng sapatos. Nilagyan niya ito ng matibay na tahi at pinakintab gamit ang natirang wax sa talyer. Inilagay niya ito ng tahimik sa labas ng pinto kasama ang isang maliit na sobre na walang pangalan. Kinabukasan, pagbukas ni Ami ng pinto, tumambad sa kanya ang maayos na sapatos.
Ang mga putol na bahagi nito ay nakatahi ng may pino at matibay na disenyo. Pagbukas niya ng sobre, may nakita siyang kaunting pera. Sapat para pambili ng gamot ni Kiko na nakatanggap ng lagnat. Hindi alam ni Ami kung sino ang nag-iwan nito. Ngunit nang haplusin niya ang mga tahi ng sapatos, nakaramdam siya ng isang pamilyar na init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang gabi sa Sampaloc ay puno ng ingay ng mga dumaraang jeepney. Ngunit sa loob ng maliit na kwarto ni Ami, mayroong isang katahimikan na tila ba bumabalot sa lahat ng pagod. Pinupunasan ni Ami ang noo ni Kiko na nakahiga sa banig. Ang bata ay may mataas na lagnat. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang mahinang pagsipol. Napakagatlabi si Ami. Tiningnan niya ang kanyang pitaka. Wala na. Ang huling sentimo ay nagamit na niya sa pambayad ng upa at sa pag-aaral. Hindi siya makapunta sa ospital at ang mga botika ay sarado na. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kumatok ng mahina sa labas ng pintuan. Nag-aalangan si Ami. Sino ang kakatok sa ganitong oras? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ngunit wala ng tao. Ang tanging naroon ay isang maliit na sobre na nakapatong sa sahig at sa tabi nito ay isang plastik na supot na naglalaman ng mga gamot na kailangan ni Kiko at mainit na lugaw. Sino yan? Bulong niya sa dilim, ngunit ang tanging sumagot ay ang tahimik na pag-ihip ng hangin sa eskinita. Kinuha ni Ami ang mga gamot. Sa likod ng sobre, may nakasulat na isang maikling paalaala. Uminom ng tubig, magpahinga, gagaling ang lahat. Ang sulat kamay ay magaspang, tila ba sanay sa paghawak ng martilyo at katad. Ngunit ang bawat kurba ng letra ay puno ng pag-iingat habang pinapakain ni Ami ang bata. Sa kabilang panig ng kalsada, nakasilip si Darian mula sa likod ng isang poste ng kuryente. Ang kanyang damit ay basa ng pawis at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas at mantsa ng langis mula sa talyer. Namumutla siya at ramdam ang panghihina ng kanyang katawan. 2 araw na siyang hindi kumakain ng maayos upang maipon ang perang pambili ng mga gamot na yon. Ang kanyang sikmura ay kumakalam sa gutom, ngunit ang makita ang bahagyang pagngiti ni Kiko habang kinakain ng lugaw ay sapat na upang mabawasan ang kanyang pagod. Kinabukasan, sa paaralan, dala ni Ami ang kanyang mga libro. Habang naglalakad siya sa koridor, tumigil ang kanyang tingin sa isang sapatos na nakalagay sa huling upuan ng classroom. Iyon ay ang lumang sapatos na itinahi niya noon. Ang sapatos na naging simbolo ng kanyang pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ngunit ngayon, ang swelas nito ay mas matibay, ang balat ay mas makinis, at ang mga tahi ay tila isang obra maestra ng isang dalubhasang sapatero. Nang ilagay niya ang kanyang paa sa loob, naramdaman niya ang perpektong akma nito. Hindi masikip, hindi maluwag, tamang-tama. Tiningnan niya ang disenyo, isang maliit na ukit ng bituin sa gilid ng takong na hindi niya napansin noon. Napahawak si Ami sa kanyang dibdib. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Sa loob ng 2 taon, nakaramdam siya ng isang klase ng pangangalaga na hindi niya akalain na makukuha pa niya. Sino ka? Bulong niya sa hangin. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Sa talyer, habang nag-aayos ng isang pares ng sapatos, napansin ng matandang amo ni Darian ang pagbabago sa kanyang kilos. May naghahanap sa iyo kanina, Darian. Wika ng matanda habang humihit-hit ng sigarilyo. Isang lalaking nakasuit. Mukhang tauhan ng mga mayayaman sa Forbes Park. Tinatanong kung ikaw raw ba ang dating Darian del Rosario. Nanigas si Darian. Ang kanyang martilyo ay muntik ng mahulog. Ano pong sinabi niyo? Tanong ni Darian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Sabi ko, wala akong kilalang del Rosario rito. Ang kilala ko lang ay ang batang si Darian, ang pinakamasipag na trabahador ko. Sagot ng matanda, bago ito pumasok sa loob. Alam ni Darian na hindi siya magtatagal. Ang mga del Rosario ay hindi humihinto hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Ang kanyang nakaraan
ay unti-unti nang humahabol sa kanyang kasalukuyan. At sa gabi ring iyon, habang naglalakad pa uwi si Ami, nakita niya ang isang anino na humihiwalay mula sa dilim. Hindi ito tumatakbo. Nakatayo lang ito, tila naghihintay ng pagkakataon na magpakita. Ngunit sa isang iglap, ay naglaho rin sa mga anino ng sampalok. Ang pag-asa ay tila isang bituin sa dilim. Napakalayo, napakaliit, ngunit sapat na upang maging gabay sa gitna ng matinding kadiliman. Ang himpapawid sa Maynila ay tila nagbago ng kulay. Naging kasing itim ng galit ng mga taong matagal nang naghihintay ng hustisya. Sa mga telebisyon sa bawat karinderya at tindahan, ang balita ay nakatuon sa isang malaking iskandalo na yumanig sa mundo ng negosyo. Ang mga Virelli, ang pamilyang kinabibilangan ni Serafin, ay dinala sa presinto dahil sa malawakang pandaraya sa mga pondo ng kawanggawa. Ang bawat screen ay nagpapakita ng mga larawan ni Serafin na dati nakasuot ng mga mamahaling gown. Ngayon ay nakasuot ng oranyong uniforme ng mga preso. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagod, habang tinatakpan ng kanyang sarili mula sa mga kumikislap na kamera ng mga reporter. Samantala, sa loob ng Forbes Park, ang mansyon ng mga Del Rosario ay hindi na ang palasyong dati nitong kinatatayuan. Ang mga pintuang bakal ay nababalutan na ngayon ng mga babala mula sa bangko. Foreclosed. Mga tauhan ay nagmamadaling ilabas ang mga kagamitan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Doña Leocadia ay nakaupo sa isang silya sa gitna ng sala. Nakasuot ng damit na dati itinuturing niyang pangmahirap. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa kawalan habang ang mga kolektor ay walang pakundungang kinukuha ang mga painting, estatwa at alahas na dati kinalalagyan ng kanyang dangal. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Hindi niyo alam kung sino ako. Ang sigaw niya, ngunit ang boses niya ay mahina at paos na. Wala nang mga guwardiyang susunod sa kanyang mga utos. Wala na ang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatanggap ng balita si Doña Leocadia na ang kanyang anak, si Darian, ay natagpuan na. Ngunit hindi sa isang opisina sa Makati, kundi sa isang maliit na talyer sa Sampaloc. Sa isang saglit ng matinding stress, ang mga ugat sa kanyang utak ay tila nagbago. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang ulo na kasing tindi ng kidlat. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, ang kanyang bibig ay bahagyang tumagilid, at ang kanyang mga mata ay hindi na makagalaw. Isang stroke. Ang babaeng dati itinuturing na diyosa ng Forbes Park ay nakahandusay na ngayon sa sahig, hindi makapagsalita at hindi na makakilos, habang ang mga kolektor ay humahakbang lamang sa ibabaw niya upang ilabas ang huling gamit sa mansyon. Kinabukasan, sa isang pampublikong ward ng ospital, pumasok si Darian. Ang kanyang mga kamay ay may mga galos pa mula sa martilyo at ang kanyang damit ay amoy ng pandikit at katad. Lumapit siya sa kama kung saan nakahiga ang kanyang ina. Ang Doña Leocadia na dating nagmamay-ari ng bawat sulok ng mansyon ay nakahiga na ngayon sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mukha ay walang kibo at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisameng walang palamuti. Walang nagbago sa hitsura ng ina, ngunit wala na ang bagsik. Walang nagbago sa kanya, ngunit wala na ang kanyang mundo. Tahimik na inilabas ni Darian ang isang resibo mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Binayaran ko na ang bill sa ospital para sa susunod na buwan, Mama. Ang mahinang sabi niya. Ang talyer na pinagtatrabahuhan ko ay sapat na para sa akin at sapat na rin para sa gastusin mo rito. Tiningnan siya ng kanyang ina. Sa mga mata nito, nakita ni Darian ang isang pilit na paghingi ng tawad o marahil ay paghingi ng saklolo, ngunit hindi na kayang bigkasin ng mga labi nito. Dahan-dahang hinawakan ni Darian ang kamay ng kanyang ina. Ang kamay na dati nagtuturo sa kanya
kung sino ang dapat at hindi dapat samahan. Ngunit ngayon, ang kamay na iyon ay malamig at mahina na. "I've forgiven you, Mama," bulong ni Darian. "Pero hindi ko kayang bumalik sa buhay na puno ng kasinungalingan. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa sarili mo. At ako ay magpapatuloy sa buhay na pinili ko." Dahan-dahang binitawan ni Darian ang kamay ng ina at tumalikod. Sa paglabas niya sa pintuan ng ospital, nakita niya si Amy na naglalakad sa hallway. Hawak ang isang libro habang papunta sa kanyang night class. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mundong dati napakalayo ay tila nagtagpo sa isang saglit ng paghinto. Hindi na sila mga amo at katulong. Sila ay dalawang tao na parehong nagdusa, parehong lumaban at parehong nagtagumpay sa kanilang sariling paraan. Hindi sila nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pader ng yelo. Sa halip, isang maliit na tango mula kay Amy ang nagpahiwatig ng pagkilala. Isang pagkilala sa lalaking hindi man nagpakita ay ramdam niya ang pag-aalaga. Nagpatuloy sa paglakad si Darian patungo sa labas ng ospital habang ang ulap ay nagdadilim at ang unang patak ng ulan ay nagsimula ng pumatak sa kanyang mga balikat. Pero hindi na siya natatakot. Ang ulan ay hindi na simbolo ng pagpapalayas, kundi ng paghuhugas, isang paghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan para sa isang bagong umaga. Ang langit sa Maynila ay tila nagbago ng timpla. Mula sa nakapapasong init ng hapon, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan na naghugas sa abot-tanaw ng syudad. Ang mga tao ay nagmamadaling naghahanap ng masisilungan. Ang mga sasakyan ay nagsimulang bumagal at ang ingay ng lungsod ay napalitan ng ritmikong pagbagsak ng tubig sa mga bubungan ng yero. Sa tapat ng isang maliit na tindahan sa Sampaloc na may karatula na luwalhati, dekalidad na sapatos, isang babaeng may dalang payong ang huminto upang makasilong. Si Amy iyon. Ang kanyang mga mata ay puyat mula sa pagbabasa ng mga libro, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Hindi niya napansin na ang tindahang kanyang pinagsilungan ay ang talyer na naging mundo ni Darian sa loob ng 2 mahabang taon. Dahan-dahang bumukas ang pintong kahoy. Lumabas si Darian. Ang kanyang balat ay mas maitim na ngayon, bakas ng bawat araw na ginugol niya sa ilalim ng init ng araw at sa harap ng makina. Ang kanyang mga kamay, na dati makinis at puno ng singsing, ay magaspang na ngayon at may mga linyang tila mapa ng kanyang pagbabago. Nagkatama ang kanilang paningin. Sa loob ng ilang sandali, ang ingay ng ulan ay tila naglaho. Ang mundo ay lumiit. Naiwan lamang ang 2 taong pinagbuklod ng pasakit at pinaglayo ng nakaraan. Walang pag-iwas sa pagkakataong ito. Walang pader ng yelo. Lumapit si Darian. Ang bawat hakbang niya ay puno ng paggalang. Hindi siya nagtangkang humingi ng tawad sa pamamagitan ng mga salitang sadyang nakakasakit sa pandinig. Sa halip, inilabas niya mula sa ilalim ng mesa ang isang pares ng sapatos. Ang mga ito ay yari sa matibay na katad, kulay kayumanggi na parang lupa na may disenyong simple ngunit elegante. Sa gilid ng takong, may maliit na ukit ng bituin, ang mismong bituin na nakita ni Amy sa kanyang sapatos noon. "Hindi ito mamahaling regalo, Amy." Ang boses ni Darian ay malalim at tapat. "Ito ay bunga ng bawat oras na ginugol ko para maunawaan kung ano ang tunay na halaga ng paggawa. Para ito sa bawat hakbang na kailangan mong gawin tungo sa pangarap mo." Dahan-dahang lumuhod si Darian sa sahig na basa ng kaunting talsik ng ulan. Hindi ito ang luhod ng isang amo, kundi ang luhod ng isang taong nag-aalay ng kanyang buong pagkatao. Inalis ni Amy ang kanyang lumang tsinelas at dahan-dahang isinuot ang sapatos. Ang bawat bahagi nito ay sakto sa kanyang paa, tila ginawa talaga para sa kanya. Pagkatingin ni Amy kay Darian, nakita niya ang mga luha sa mga mata nito. Hindi luha ng pagsisisi na may halong pera, kundi luha ng isang pusong natagpuan na ang kanyang tahanan.
Darian, bulong ni Amy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Sapat na ang lahat ng ginawa mo. Hindi mo na kailangang magtago sa dilim. Tumayo si Darian. Hindi na siya ang duwag na tagapagmana ng Forbes Park. Siya ay isang lalaking buo, isang taong natuto. Sa gitna ng malakas na ulan, hinawakan niya ang mga kamay ni Amy. Ang mga kamay na dati naglilinis ng mga maruming palapag ay ngayon ay hawak na ng mga kamay na dati nagtatrabaho sa katad at bakal. Walang sino man ang nagtangkang bumitaw. Sa loob ng tindahan, ang mga sapatos na gawa sa kamay ay nakahanay, mga simbolong nagpapaalala na sa mundong ito, hindi ang tatak ng iyong pangalan ang mahalaga, kundi ang tibay ng iyong paglakad sa kabila ng unos. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang humuhupa, nag-iiwan ng isang sariwang hangin na puno ng pangako. Hindi man sila nakasuot ng mamahaling damit, hindi man sila nakatira sa palasyo, sa sandaling iyon, sa gitna ng sampalok, sila ang pinakamayaman sa mundo. Ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap sa Manila, nagbibigay ng mainit at gintong liwanag sa isang maliit na bahay sa gilid ng sampalok. Sa loob, ang bawat sulok ay punong-puno ng pag-asa. Si Kiko, na ngayon ay isang matangkad na batang lalaki na may hawak na ruler at lapis, ay abala sa pagguhit ng plano ng isang bahay sa kanyang notebook. Sa tapat niya si Darian ay masayang nagtuturo. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa martilyo, ay ngayon ay maingat na gumagabay sa kamay ng bata. Si Amy, na nakasuot ng simpleng bestida ng isang guro, ay nakamasid mula sa kusina. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang brilyante. Natapos na ang mahabang gabi ng paghihirap. Tungkol sa tanong kung nakapatawad na ba sila, ang sagot ay hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang proseso na parang paggawa ng sapatos, dahan-dahan, masakit sa simula, ngunit nagiging matibay sa katagalan. Pinatawad na ni Amy ang kanyang sarili sa pagiging mahina noong mga nakaraang araw, at pinatawad na rin niya si Darian dahil nakita niya ang pagbabago ng lalaki. Pinatawad na rin ni Darian ang kanyang ina, hindi dahil sa karapatan nito, kundi dahil sa pagpili niyang huwag nang magtanim ng galit sa isang taong ang tanging pamana sa kanya ay isang aral ng pagiging tao. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi nakabibingi. Ito ay isang katahimikang punong-puno ng pag-unawa. Sa kanilang hapagkainan, ang pagkain ay simple. Isang mangkok ng kanin, kaunting gulay, at pritong isda. Ngunit sa bawat subo, ang lasa ng pagsasama ay higit na masarap kaysa sa anumang piging sa Forbes Park. Sa kabilang banda, sa isang pampublikong institusyon sa labas ng syudad, ang Doña Leocadia ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa isang maliit na bintana. Walang mga alahas, walang mga katulong. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng silid, kung saan ang tanging natitira sa kanya ay ang alaala ng mga bagay na dati inakala niyang mahalaga. Sa mga sandaling ito, naiintindihan na niya ang isang bagay na huli na para sa kanya. Ang yaman ay isang hiraman lamang, ngunit ang pamilya at respeto ay isang pag-aari na hindi maaaring makuha sa pamamagitan ng pananakop. Bago matapos ang araw, naglakad sina Amy at Darian sa labas ng kanilang bahay. Sabay na tinatahak ang kalsada patungo sa parke. Walang mga bodyguard, walang mga usisero. Sa kanilang mga daliri, nakasuot ang 2 manipis na singsing na gawa sa pilak, mura, simple, at walang anumang diamante. Ano ang natutunan mo sa lahat ng ito, Darian? Tanong ni Amy habang humahawak sa braso ng binata. Tumigil si Darian at tiningnan ang mga bituin na unti-unti nang lumilitaw sa langit. Natutunan ko na ang tunay na antas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang mansyon, kundi sa kung gaano kalaki ang kanyang kakayahang tumayo para sa tama, lalo na para sa mga taong walang boses. Tumingin si Amy sa kanya at ngumiti ng matamis.
At natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi isang pagmamay-ari. Ito ay isang paglalakad ng magkasama sa gitna man ng ulan o sa ilalim ng init ng araw. Ang buhay ay hindi naging perpekto. May mga araw pa rin nakapos ang pera. May mga araw na pagod sila sa trabaho. Ngunit sa bawat gabi, bago sila matulog, tinitingnan nila ang isa't isa at alam nilang sa kabila ng lahat ng nawala sa kanila, nahanap nila ang isa't isa. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa diamante, kundi tungkol sa isang uri ng kayamanan na hindi kailanman magnanakaw ang makakakuha. Ang kapayapaan ng puso at ang tunay na kaligayahan ng pagiging tapat sa sarili. Ang kanilang pag-iibigan ay isang patunay na kahit ang pinakabasag na sapatos, kung may tamang kamay na nagtatahi, ay muling makakalakad ng matatag sa daan ng buhay.